Ito na ang oras ng kamatayan. Magandang gabi sa inyo, mga kagabi ng lagim. May mga lumang gamit talaga na hindi lang alikabok ang iniingatan, kundi mga kaluluwang nakakulong sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa gabing ito, hahayaan nating lamunin tayo ng isang misteryong nakatali sa bawat patak ng segundo at sa nakatutulig na katahimikan ng madaling araw. Ihanda ang inyong mga sarili, patayin ang ilaw, at damhin ang bawat pintig ng takot na dadaan sa inyong buong katawan. Simulan na natin ang kwento ngayong gabi. Isang maulan na hapon nang mapadpad si Rogelio sa isang lumang mansyon sa bayan ng Pila, Laguna, kung saan ginaganap ang isang subasta ng mga sinaunang kagamitan. Sinasabing ang bahay na iyon ay pagmamay-ari ng isang pamilyang bigla na lamang naglaho noong dekada 70 nang walang malinaw na dahilan o bakas. Nabihag ang kanyang pansin ng isang napakalaking orasan sa pader na gawa sa maitim na kahoy ng nara na may mga ukit ng mukha ng mga taong tila nagdurusa. Bagaman mukhang luma at sira na ang mga gintong kamay nito, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas na naguutos sa kanyang bilhin ito anuman ang mangyari. Matapos mabili ang orasan sa napakababang halaga, agad itong dinala ni Rogelio sa kanyang rest house sa liblib na bahagi ng Tagaytay upang doon sana kumpunihin. Kasama niya sa bahay ang kanyang asawa na si Sonia at ang kanilang bunsong anak na si Patricia, na kapansin-pansing hindi naging komportable sa sandaling maipasok ang gamit sa sala. Ayon kay Sonia, ang bawat tiking ng orasan ay tila sumasabay sa pintig ng kanyang puso sa isang paraang nakakapagdulot ng matinding kaba at paninikip ng dibdib. Ngunit binaliwala lamang ng kanyang asawa ang mga babalang ito dahil abala ito sa pagpupunas ng makapal na alikabok sa salamin. Nang sumapit ang malalim na gabi, tinalaw ng matinding pagkabahala ang buong kabahayan habang ang ulan sa labas ay patuloy na lumalakas at humahampas sa mga bintana. Ang kapitbahay nilang si Quintin, na isang retiradong guro at mahilig sa mga lokal na kasaysayan, ay kumatok upang magpahiram ng ilang kagamitan sa pagkukumpuni. Napansin agad ng matanda ang bagong antik na nakasabit sa pader at bigla itong napatigil habang lumalaki ang mga mata sa hindi maipaliwanag na takot. Binalaan niya si Rogelio na may mga bagay na mas mabuting iwanan na lamang sa nakaraan dahil hindi lahat ng gumagalaw ay buhay. Lumipas ang mga oras at tuluyan nang nakatulog ang pamilya maliban kay Rogelio na naiwang nagbabasa ng dyaryo sa tapat ng bagong biling orasan. Napansin niya na habang lumalapit ang hating gabi, ang tunog ng bawat segundo ay tila bumabagal at lumalalim na parang boses ng taong humihinga sa kanyang likuran. Ang hangin sa loob ng sala ay naging napakalamig, sapat upang manginig ang kanyang mga kamay kahit sarado naman ang lahat ng mga bintana at pintuan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pagsisisi kung bakit pa niya dinala ang sumumpang bagay na iyon
sa loob ng kanilang tahanan. Eksaktong madaling araw nang magising si Patricia dahil sa isang kakaibang panaginip kung saan tinatawag daw siya ng isang matandang babae mula sa ilalim ng lupa. Pagbaba niya sa hagdanan upang uminom ng tubig, nakita niya ang kanyang ama na nakatayo ng matuwid sa gitna ng madilim na sala. Ang pendulum ng malaking orasan ay biglang huminto sa paggalaw at ang tatlong kamay nito ay nagtagpo ng perpekto sa direksyon ng 3 at 33. Isang makapal na anino ang dahan-dahang umusbong mula sa sahig. Nakatayo mismo sa harap ng orasan habang ang mga kamay nito ay nakataas. Narinig ni Patricia ang isang pabulong at gumaralgal na tinig na nagmumula sa anino na tila humihingi ng tulong at nagmamakaawang palayain siya mula sa walang hanggang pagdurusa. Sa takot ng bata ay napasigaw siya ng malakas dahilan upang magising si Sonia at agad na bumaba patungo sa kinaroroonan ng mag-ama. Subalit sa sandaling lumingon si Rogelio upang tignan ang kanyang anak, isang nakapangingilabot na transformasyon ang naganap sa buong paligid na kanilang kinatatawan. Ang mga kasangkapan, dingding at maging ang hangin ay biglang nagmukhang abo na unti-unting natitibag at naglalaho sa dilim. Ang nakaparalisang tagpo ay tumagal lamang ng ilang segundo bago muling gumalaw ang orasan at bumalik sa normal ang lahat ng pader at gamit sa loob. Si Sonia ay agad na nanalangin ng malakas habang yakap ang nagngangalit sa takot na anak. Samantalang si Rogelio ay napatulala na lamang sa kawalan. Hindi nila maipaliwanag kung ang kanilang nakita ay isang kolektibong halusinasyon o isang tunay na babala mula sa kabilang mundo na nagnanais pumasok. Ang takot ay tuluyang lumamon sa kanila at ang gabi ay naging mas mahaba kaysa sa mga nagdaang panahon. Kinaumagahan, napansin ng pamilya na ang mga halaman sa paligid ng bahay ay tuluyan ng nangamatay at naging kulay itim na tila ba nasunog mula sa ugat. Dumating ang kanilang malapit na kaibigan na si Olimpio upang tignan ang kalagayan nila matapos mabalitaan ang kakaibang ingay kagabi mula sa ibang kapitbahay. Nang makita niya ang orasan, napansin niya na ang kahoy nito ay may mga sariwang gasgas na tila ginawa ng mga kuko ng tao mula sa loob. Pinayuhan niya sila na itapon na ang orasan bago pa maging huli ang lahat para sa pamilya. Dahil sa lumalalang takot, nagpasya si Rogelio na dinalaw ang bayan ng Karkar sa Cebu, kung saan nagmula ang unang nagmamay-ari ng mansyong binilhan niya. Doon ay nakatagpo niya ang isang matandang eksperto sa mga antigong kagamitan na nagngangalang Romulo, na may malalim na kaalaman sa mga sumumpang ari-arian. Ayon sa matanda, ang orasang iyon ay ginawa ng isang ama na gumamit ng dugo ng sarili niyang pamilya upang patigilin ang oras ng kanilang nalalapit na kamatayan. Ngunit sa halip na kaligtasan, ang orasan ay naging isang sumpa na kumukuha ng kaluluwa ng sinumang nagmamay-ari nito sa tuwing hihinto ito. Ipinaliwanag pa ni Romulo na ang aninong lumilitaw sa ganap na 3:33 a.m.
ay ang huling biktima na sumusubok na humingi ng tulong upang maputol ang sumpa. Ngunit ang pinakamapanganib na bahagi ay ang pagiging abo ng paligid kapag nilingon ang anino. Dahil iyon ang unti-unting paglipat ng totoong mundo patungo sa kawalan. Habang nag-uusap ang dalawa, nakatanggap si Rogelio ng isang tawag mula kay Sonia na umiiyak dahil ang orasan sa Tagaytay ay nagsisimula na namang tumunog ng mabilis kahit tinanggalan na ito ng baterya at makinarya. Agad na bumalik si Rogelio kasama si Romulo upang subukang sirain ang orasan gamit ang mga tradisyonal na paraan at pagbabasbas ng banal na tubig. Nang makarating sila sa bahay, nadatnan nila ang pinsan ni Sonia na si Teodoro na sinusubukang baklasin ang orasan gamit ang isang malaking palakol, ngunit hindi man lang ito nagasgasan. Ang bawat hampas ng palakol ay nagbabalik lamang ng isang tunog na parang humihikbing bata na nagpapatindig ng balahibo ng lahat ng nakikinig. Ang buong bahay ay napuno ng isang amoy ng nabububok na laman na nagmumula sa likod ng orasan. Nang dinalaw sila ng gabi, nagtipon-tipon silang lahat sa sala upang bantayan ang pagdating ng itinakdang oras ng sumpa na unti-unting lumalapit. Si Romulo ay nagsimulang magsunog ng mga tuyong dahon at mag-alay ng mga panalangin habang sina Sonia at Patricia ay nakakapit sa bawat isa sa sulok. Ang kanilang mga puso ay mabilis na tumitibog, sumasabay sa lumalakas na tiking ng orasan na tila ba nagmamadali na tapusin ang kanilang mga buhay. Walang sinuman ang nangahas na pumikit dahil alam nilang ang susunod na paghinto ay maaaring maging huli na para sa kanila. Dumating ang gabi at ang buong silid ay napuno ng isang makapal at tila buhay na kadiliman na hindi kayang talunin ng kahit anong ilaw. Eksaktong 3:32 a.m., ang lahat ng ingay sa labas kabilang ang mga kuliglig at hanging umihip ay biglang nawala, nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga kamay ng orasan ay dahan-dahang lumapit sa numerong 3 at sa isang iglap ang buong mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang anino ay muling lumitaw, ngunit sa pagkakataong ito, mas malaki ito at mas malapit sa kinaroroonan ni Rogelio at Teodoro. Sumigaw si Teodoro sa takot nang maramdaman niyang may mga malamig na kamay na humahawak sa kanyang mga paa mula sa ilalim ng sahig. Lumingon siya upang tignan kung ano ito at sa sandaling magtagpo ang kanilang paningin, ang kanyang buong katawan ay nagsimulang maging kulay abo. Sinubukan siyang hawakan ni Rogelio, ngunit ang kamay ng kanyang pinsan ay nagkapira-piraso na parang tuyong lupa at tuluyang tinangay ng isang hindi nakikitang hangin. Si Sonia ay napasigaw sa matinding lagim habang nakikitang naglalaho ang kanilang kamag-anak sa harap mismo ng kanilang mga mata. Si Romulo ay sumigaw na huwag titingin sa anino at patuloy na magbasa ng mga berso. Ngunit ang kapangyarihan ng sumpa ay mas matindi kaysa sa kanyang mga salita. Ang sahig na kanilang kinatatayuan ay nagsimula na ring maging abo
at ang bawat hakbang ay nagdudulot ng pagkaagnas ng kanilang mga sapatos at balat. Naramdaman ni Rogelio na ang kanyang sariling mga alaala ay unti-unti ring nabubura habang ang paligid ay patuloy na nagiging isang malaking disyerto ng itim na abo. Ang anino ay dahan-dahang humakbang patungo kay Patricia na umiiyak na sa sulok ng silid. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Rogelio na harangan ang anino gamit ang kanyang sariling katawan upang iligtas ang kanyang pamilya mula sa tiyak na kapahamakan. Ngunit bago pa niya ito magawa, ang orasan ay nagpakawala ng isang napakalakas na tunog ng kampana na yumanig sa buong pundasyon ng bahay. Ang bawat dingding ay nagsimulang magkabitak at ang kisame ay unti-unting bumagsak na parang mga tuyong dahon sa panahon ng taglagas. Ang oras ay tuluyan ng nawalan ng kahulugan at sila ay nabaon sa isang walang katapusang gabi ng pagdurusa. Nang mag-umaga, ang mga otoridad at ilang kapitbahay tulad ni Quintin ay nagtungo sa rest house matapos mapansin ang matagal na katahimikan at ang kakaibang amoy ng sunog. Pagpasok nila sa loob, laking gulat nila nang makitang walang natira sa pamilya, kundi ang mga tumpok ng itim na abo sa sahig. Sa gitna ng malaking sala, ang orasan sa pader ay nananatiling nakasabit. Mukhang bago at nagniningning ang mga gintong kamay nito sa ilalim ng sikat ng araw. Walang kahit isang gasgas ang makikita sa makinis nitong kahoy na nara na tila ba walang nangyaring trahedya. Isang bagong biktima, si Salustiano, na isang mayamang kolektor mula sa Maynila, ang nakabiling bahay at ng lahat ng natitirang kagamitan nito makalipas ang ilang buwan. Nang isabit niya ang orasan sa kanyang sariling kwarto, napansin niya ang isang bagong ukit sa kahoy na kahawig ng mukha ni Rogelio na sumisigaw sa takot. Ngumiti lamang siya at ipinagwalang bahala ang detalye. Sa pag-aakalang ito ay sining lamang ng isang mahusay na iskultor mula sa nakaraang panahon. Hindi niya alam na ang kanyang sariling oras ay nagsimula na ring bumilang patungo sa kanyang katapusan. Ang aral ng kwentong ito ay huwag nating hahayaang ang ating labis na paghahangad sa mga material at makasaysayang bagay ay magbulag sa atin sa mga panganib na dala nito. May mga misteryo sa mundo na hindi na dapat pakialaman. At may mga orasang hindi lang oras ang binibilang, kundi ang natitirang sandali ng ating mga kaluluwa sa lupa. Ang paggalang sa nakaraan at ang pakikinig sa mga babala ng nakatatanda ay sapat upang mailigtas tayo sa mga sumumpang bagay na naghihintay sa dilim. Kaya bago kayo bumili ng mga lumang kagamitan, siguraduhin ninyong hindi kayo ang susunod na magiging abo. At diyan na nagtatapos ang kwento natin ngayong gabi, mga kagabi ng lagim. Ang kwento tungkol sa orasan sa pader ay isang paalala na ang bawat segundo ng ating buhay ay mahalaga at hindi dapat ipagkatiwala sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Sana
ay nagdala ito ng kakaibang kilabot sa inyong gabi at nag-iwan ng malalim na refleksyon sa inyong mga puso habang kayo ay naghahandang matulog. Huwag ninyong kalimutang tignan ang inyong mga sariling orasan bago pumikit. Baka mamaya ay huminto rin ito sa hindi inaasahang pagkakataon. Maraming salamat sa mga kagabi ng lagim na nakinig at sumama sa paglalakbay ng ating kwento ngayong gabi. Ang inyong suporta ang nagbibigay buhay sa ating mga misteryo. Huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel na Gabi ang Lagim at pindutin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga bago nating upload na tiyak na magpapatindig ng inyong balahibo. Ibahagi rin ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan at mag-iwan ng komento kung ano ang inyong naging saloobin sa naging kapalaran ng pamilya ni Rogelio. Mag-ingat kayo sa pagtulog at hanggang sa muling gabi ng lagim at kababalaghan.